Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay galing kay Sir Henry Ikal. Ito ay kino-comment niya sa isa sa ating mga videos dito. Ang tanong niya ay, the width of a rectangular room is 2 meters shorter than its length. If the perimeter of the room is 72 meters, calculate the length and width of the room. Pero bago yan, para sa mga bago lang sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, marami na tayong na-upload na kahalintulad nito. Pwede niyong i-search, halimbawa, paano ba? Halimbawa, isulat niyo yung length or perimeter lang ba ang isulat niyo or isulat niyo yung dalawa tapos idugtong yung name natin, ma-sort out na lahat ng mga na-upload na natin dati na kahalintulad nito. Let's read the problem again. The width of a rectangular room is 2 meters shorter than its length. If the perimeter of the room is 72 meters, calculate the length and width of the room. Ano ba yung perimeter? Ang ibig sabihin ng perimeter, yan yung total sides. I-drawing natin itong si rectangle para mas klaro. Ito yung width, ito naman yung length. Dalawa yung length. Dalawa rin yung width. I-add natin yan. Ang nasa given, ang total daw ay 72. Now, the width of a rectangular room, W, let W be our width. Ang is, equal yan siya. 2 meters shorter than its length. Ibig sabihin, length minus 2. Yan yung W natin. So, kung i-rewrite natin yan, dapat yung mga variables natin ay pareho. Meron tayong 2L plus 2W equals 72. I-substitute natin yung W. Ano nga ba itong W? L minus 2. So, nasa loob ng parenthesis, yan ay multiply natin ng 2 at kopyahin lang si 2L natin, kopyahin din si 72. In other words, ito na yung equation sa problem natin para makuha natin yung value ni length or makuha natin yung length mismo. So, unahin natin, of course, huwag kalimutan yung order of operations. Naunahin yung nasa loob ng parenthesis. Itong variable at itong number na to, yung number na yan ay constant, hindi mo yan ma-minus. So, ang gagawin natin, anong term nito? Distributed ba yun? So, ito yung mag-multiply muna tayo. This is 2L. Then, this one is negative 4. So, kopyahin na yung the rest. Now, pwede na tayong ipagsama yung mga like terms. Ito ay pariho sila. So, 2L plus 2L, literally pariho na tuloy sila talaga. This is equal to 4L. Now, ito namang si negative 4 or minus 4, since pang minus siya dyan, kapag ma-transfer, pang-add na siya dito sa kabila. In other words, nag-add tayo ng 4 to both sides para makancel si minus 4 dyan, nasa kabila na siya. Now, this is 4L equals 72 plus 4, this is 76. Para ma-isolate si L, para makuha natin yung value ni L, mag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan. In other words, since si 4 ay pang-multiply sa L, pang-divide na ngayon siya sa 76. 76 divided by 4 equals 19. So, itong L natin, yung length natin ay 19. Yung total, yung perimeter natin ay 72.
So 19 times 2, this is 38. So 72 minus 38 equals 34. So itong 34 natin, hatiin natin sa dalawa. Kaya ito ay 15, 17. Yan na yung value ni width natin. So ang sagot dito ay yung length ay 19, yung width ay 17. In case nalilito kayo dito. Dito tayo sa iba pang paraan. So alam na natin na ang length, tong L na ito, equals 19. So therefore, yan ay i-multiply natin ng 2. Plus 2W equals 72. 19 times 2, this is 38. So kopyahin lang si 2W, tapos si 72. I-keep natin itong 2W. Itong si 38, since positive yan or pang-add yan siya, kapag matransfer dito sa kabila, pang-minus na siya. So therefore, 72 minus 38 equals 34. Para makuha natin yung value ni width, since the 2 pang-multiply sa width, pang-divide na ngayon siya sa 34. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-isolate na natin si W. So W equals 34 divided by 2. This is 17. So, ang value ni W, yung width natin ay 17. So, therefore, ito yung sagot, yung length ay 19 at yung width ay 17. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.